Welcome to Renewed Minds, where faith meets real life. Ako si Jaden at dito, we let God's Word transform our thoughts, our hearts, and even our daily lives. At sa araw na ito, we are truly blessed because we have a guest speaker today, none other but our Pastor Paul. Welcome, Pastor Paul. Yes, isang pinagpalang araw po sa listeners dito po sa Renewed Mind. Po si Pastor Alex Paul Salga. And Pastor Jay, napakaganda ng studio. I-appreciate ang magandang setup na studio. Thank you po. I heard kanina, napakarami ng listeners po. And nagbibigay sila ng mga comment or mga reflection nila sa mga napakinggan nila sa tao. That's why I do believe sa mga listeners natin. Ngayon, minsan pa mapibless nila. Praise God. Yes, totoo po yan, Pastor Paul. In fact, today, meron isa sa mga sumulat sa atin na gusto kong pag-usapan natin sa araw na ito. Yes. At inyong mamarapatin, babasahin ko po ang kanyang letter. Sabi niya, Dear JD, pakitago na lang po ako sa pangalang Freedom, not my real name. Kakapanood ko lang po ng Renewed Mind, from bondage to freedom. Praise God. Thank you po sa panonood. At grabe, tumagos sa akin ang bawat salita mo. Lumaki akong Christian, active sa church, masipag maglingkod. Pero to be honest, matagal na akong nakakulong sa sarili kong isipan. May mga pagkakamali ako noon na hanggang ngayon dinadala ko pa rin. Kahit ilang ulit na ako humihingi ng tawad kay Lord, parang hindi ko pa rin mapatawad ang aking sarili. Tuwing tahimik, bumabalik ang lahat ng guilt at takot. Parang may boses na paulit-ulit na nagsasabing, hindi ka na magbabago. Kaya kahit ngumingiti ako, mag-serve, o magpanggap na okay ako, alam ko sa loob ko na hindi pa rin ako malaya. Nung sinabi mong you've learned to function in your bondage, doon ako napaiyak. Oo, JD, napaiyak ako. Marunong na ako na mag-function kahit may mga gapos ako. Pero pagod na ako. Gusto ko nang makalaya, gusto ko nang maranasan yung tunay na freedom kay Jesus, hindi lang sa isip, kundi sa puso at sa aking buhay. Paano po ba talaga mag-surrender ng buo sa Panginoon? Paano ko ba talaga tatanggapin ang totoo na malaya na ako? Gusto kong mabuhay bilang isang pinalaya, hindi bilang isa sa aking mga nakaraan. Salamat po, hindi lang possible ang freedom, totoo ito. Yes po. Ayan. Amen ang pangalan niya? Ang pangalan po raw niya ay Freedom. Freedom. So, Yes. Brother Freedom, ang good news is, ano man ang naranasan mo, ano man ang sitwasyon mo, ang good news, victorious ka na, tagumpay ka. Ang diyan ang pangako ng Lord sa John chapter 8, verse 32, sabi ng Bible, the truth will set you free. At sabi ng John chapter 8, verse 36, if the Son set you free, you are free indeed. So, tayo tunay na malaya na, pinalaya na. Pero, because yun yung may situation, yung mga mind natin may process, kaya nga itong timely itong program kung sa renewed mind. It's because actually, Brother Frida, nire-renew ng Lord ang mind mo. And it takes a lot of process at may panahon ng Panginoon. Kala mo kasi kami nakakapagsalita ng ganito, pero may iba't ibang challenges din, may iba't ibang situation din. But ang puso namin, even though may challenges, meron namang hope because of the Word of God. So, ang nangyayari sa iyo, Brother Freedom, is lagi ka na sa church, nagsiserve ka na sa church, pero naranasan mo parang nasa bondage ka na ngayong sarili. At ang hirap kumawala kapag ka nagbabandage sa iyo ngayong sarili at ang iyong isipan. At ang isa sa napakaganda, dapat mong ma-appreciate yung sarili mo. And sometimes, hindi natin na-appreciate yung ating sarili because meron tayong maling pagtingin sa ating sarili. At dinidefine natin ang ating sarili according sa ating paningin, pananaw at nakaraan. As you said in your word, sinabi mo may guilty feelings kasi yung nakaraan. So, tina-identify mo
or dinidefine mo ang sarili sa iyong nakaraan. But ang nais ng Panginoon, hindi natin i-identify ang ating sarili sa ating nakaraan o sa ating pananaw at paningin. But sabi ng Bible, 2 Corinthians 5:7, if anyone is in Christ, he's a new creation, the old has gone, the new has come. Ni-encourage ni Apostol Pablo ang mga Corinthian church. The same thing na nararanasan mo, freedom ay nararanasan sa Corinthian church. At ang sabi ng Apostol Pablo, if anyone is in Christ, he's a new creation, the old has gone, and has come strong. So may tanong ako rito, Pastor. Having that said, does that mean pag sinabi mo kailangan mag-renew ng mind mo para ma-overcome natin itong mga bondages na to, does that mean we need our own strength? Ang maganda rito, kailangan mo talaga magkaroon ka ng new habit. Okay, don't forget it. Magkaroon ka ng bagong habit, bagong gagawin. So hindi dahil gagawin mo yun dahil masaya ka, kundi nag-change ka ng bagong habit. At ang bagong habit na ito na dapat mong gawin, mag-meditate ka ng Word of God, mag-habit ka ng prayer, mag-habit ka ng magkaroon ka ng right fellowship, right people, because kung ano man ang lalagay sa iyong isipan mo ngayon, na ano nangyayari sa iyong paligid, nakakausap mo. Pero kapag mapapaligiran ka ng mga taong positibo, maraming mga naranasan din sa kanilang buhay, nahanap mo energy na meron nasa paligid. Kaya sabi ng Bible, do not equal yoke to unbelievers. Pero ang nais ng Diyos ay magkaroon tayo ng mga people na nagsusunod sa atin, mga Christian, na believers. So, I think mag-follow ka ng mga healthy, ng mga vloggers, na nag-share ng words. Like ito, Sir JD, na nag-share ng word. Very important ito sa ating renewed mind. So, what you believe, yan ang magiging pamumuhay. Kung anong pinaniniwalaan mo, yan ang magiging pamumuhay. So, ang good news, lahat tayo may mga maling pananaw, maling pagtingin. Even ako, naranasan ko ito, pero salamat sa Panginoon. So, nagkaroon ng bagong habit. Even though hindi ko gusto mag-read dati ng Bible, nag-read ako ng Bible, and every day, from glory to glory to glory, from glory to glory to glory, freedom, may changes. At magkakaroon ka ng mga bagong hinanais sa iyo. Kaya very important din talaga yung leading na Holy Spirit sa ating buhay. Hindi po na i-invite natin sa ating buhay na siya yung mag-lead. Yes. Para hindi na tayo nababond talaga dun sa mga nakaraan natin. Kasi through Jesus Christ, we are a new creation. Kaya na nasabi mo, praise God. So, yeah. Sige po. So, sa oras na ito, time ko yung topic na sinishare. Kasi, even you're a Christian, you're a minister, naranasan ito, depression, anxiety, stress, nervous breakdown, na nagkakaroon ng malaking epekto sa ating family, sa ating relationship, sa ating trabaho, and even sa ating mga ministry. So, walang exemption, tama ba? Kahit pastors, or sino pa man, nakaka-transfer. Even in the Bible, Prophet Elijah gusto niyang mamatay. Pero si Lord God. Kaya sa Bible, kung binasa mo yung so do not fear, mababasa mo yan ng 360 times. The Bible, ibig sabihin, every day, nakakaranas ka ng situation, problem, pero every day sinasabi ng Lord, naranasan mo man yan, but do not fear, right? Do not dismay, right? Every day may sagutan. Ang sagot mo, si Lord lang lang. Si Lord lang din yung lakas. Amen. Purihin ng Panginoon. Thank you po for sharing. And Freedom, I hope that helps you. Nasagot yung katanungan mo. And if you really need help, you can contact us. We can help one another. Palakasin ang bawat isa. And again, kagaya nga ng sabi ni Pastor kanina, surround yourself with people with the same likeness, with the same positive mind, which is inclined to Christ likeness, na sadyang makakatulong sa ating buhay. Because if you surround yourself with positive people, ikaw mismo magiging positive. From negative, magiging positive ka. Praise God. So, gusto kong iwanan sa kanya ang verse na ito. Sabi ng 1 Corinthians chapter 10, verse 13, ang sabi doon, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan. So, Brother Freedom,
tagumpay ka na. No matter what, anuman circumstances, o anuman ang situation na face mo, challenges, pero ang good news dyan, ang dulo niyan, tagumpay ka na. So, 4 na bagay ang dapat mong malaman sa verse na yan. Una, every problem and circumstances has a purpose. So, ibig sabihin, may purpose yan. Kaya nga, pagsubok lang, sinusubok ka lang, tinetest ka lang, tinetrain ka lang, hinikot ka lang. So, ang napakaganda nito kapag hinaharap mo ang challenges na alam mo may reason, may magandang purpose, so harapin mo yan with positivity, hindi negative ang pagsubok. Pangalawa, every problem and circumstances are known by God. So, maaaring hindi ko alam ang tunay na naranasan mo, maaaring hindi alam ng mga kaibigan mo, ng mother mo, ng family mo ang naranasan mo. Ang good news, alam ng Lord at naranasan. At pangatlo, every problem and circumstances are not new. Hindi ito bago but encountered and overcome by other people. Hindi ito bago, yung naranasan, hindi yan bago. Naranasan na rin yan ng napakaraming tao and even man of the Bible sa mga tao sa Biblia, at lahat ng naranasan na ito ay napagtagumpayan nila. So good news, hindi ka lang nakaranas yan, naranasan din namin yan, at sa biyaya ng Lord, napagtagumpayan namin ang lahat. And number 4, dapat mong tandaan, every problem and circumstances can be overcome only through God who strengthens us. Mapapagtagumpayan mo lang ang lahat ng bagay, hindi sa pamamagitan ng sariling lakas, but ang good news, mapapagtagumpayan mo yan. Tulad na sinasabi ni Pastor JD, through the power of the Holy Spirit. Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ Jesus who is strengthened. Maraming salamat, Brother Freedom. Amen. Purihin ang Panginoon. Thank you very much sa pag-join sa amin sa araw na to. Thank you sa message, and I hope every listeners na nakikinig sa atin ngayon ay na-inspired sa inyong mga salita. Glory to God. And I hope makasama pa namin muli kayo, Pastor Paolo, sa mga susunod pa na segment dito sa Renewed Minds. Amen. So we pray for our Yes, again. Lord, salamat po sa oras nito na we to believe sino man makakapakinig, makakapanood ng programang ito. Kung nakakaranas sila ng depression, anxiety, attack, stress, and nervous breakdown, Lord God, and we declare that through your power, through your blood, Yes, through your finished work, Jesus Christ, sila po, Panginoon, ay pagagalingin po. Ang kanilang mga sugat ang puso, ang kanilang litong isipan ay pagagalingin po. Palalakasin mo, papalahin. Lord, we bless this man, bless this lady, Lord God, na nakikinig sa oras. Father, let your healing touch be upon this person. Let your power be upon this person. We bless them in the mighty name of Lord Jesus Christ. Amen. Lord. Amen. And amen. So remember this, when you change your thoughts, you can watch God change your life. Praise. Kita-kita ulit tayo sa susunod na episode. God bless.